Hello guys! Welcome back sa Rai Anime Flix. Nauubusan ka na ba ng mapapanood na anime? Pwes ako ang bahala sa'yo dahil ngayong araw ay may magaganda akong anime recommendations ang para sa'yo. At ang mga anime na ito ay mga anime na ang bida ay ginulat ang lahat dahil sa taglay nitong sobrang lakas. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Let's go mga anime lovers! Ang una sa ating listahan ay ang The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. Alam ng lahat kung sino ang pinakamakapangyarihan at ito ay ang Ice Blade Magician na namuna sa bansa sa tagumpay 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan at ito ay Ray White. Pagkatapos ng panahon sa isang madugong digmaan, nag-enroll si Ray sa Arnold Academy, handang maranasan ang isang normal na buhay, isang karangyon na hindi niya naranasan. Para isulong ang layuning ito, inilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Ice Blade Magician at ang mga bakas ng kanyang nakaraan na patuloy pa rin siyang hinahabol. Sa kabila nito, ang pagsasabuatan ay nagkukubli sa mga pader ng akademya, at si Ray ay ang inatas ang hamuli sa isang especially iyan na ang mga motibo ay nananatiling hindi malinaw. Upang maprotektahan ang kanyang mga bagong nahanap na kaibigan at ang mga taong mahal niya, gagawin ni Ray ang anumang kinakailangan kahit na nangangahulugan ito na harapin ang kanyang nakaraan. Sunod nga sa ating listahan ay ang anime na pinamagatang Assassin's Pride. Itong anime na ito ay napalabas noong 2019 at ito nga ay patungkol sa isang assassin na kinakalaban ng kapwa niya mga assassin. At napakalakas nga niya dahil sa nagawa niyang mapatay silang lahat nang wala man lang tumutulong sa kanya na kahit isa. Pero nagawa naman makatakas ng leader ng kalaban na si William Dean sa kanya. Ang pangalan nga ng napakalakas na assassin ay Father at doon nga ay natanggap niya ang isang panibagong misyon. At yun nga ay ang makipagkita siya kay Melida Angel na mula sa Royal Angel family. At dahil doon ay ginamit na lang niya ang pangalan na Kupa Vampire. Para matago niya ang katauhan niya at nautusan nga siya na patayin si Melida Angel kung sakali man na mapatunayan na hindi talaga isang Royal Angel si Melida. Pero isang araw ay nakita niya ito na nakikipaglaban sa isang Lycanthropes at dahil nga sa awa niya ay tinulungan niya ito. At pinatay ang kalaban ni Melida. Doon nga ay naisip ni Kupa na i-share ang magic niya sa kanya at dahil nga din doon ay nagbukas na ang kapangyarihan ni Melida at nalaman niya na isang samurai class ang kapangyarihan niya at hindi isang paladin class. Ang sunod sa ating listahan ay ang anime naman na may pamagat na Psychon no Black Snot. Sa anime na ito ay higit na mas malakas ang paggamit ng espada kaysa sa mga iba't ibang spells. 44 na taon na ang nakalilipas ay mayroong isang malaking digmaan na kilala sa tawag na Balbenil War ang namayagpag sa buong lupain. At ang isa sa mga pinakamapanganib na sandata sa digmaan na yun ay ang Demon Contract, na kung saan ay isinasakripisyo ng mga tao ang kanilang mga katawan upang maging isang makapangyarihang demonyo. At dahil nga sa malaking pinsala na naidulot ng paggamit nila ng Demon Contract ay magmula noon ay pinagbawal na ang paggamit nito. Si Cecily Campbell ay isang third-generation knight na nagmula sa Houseman, isa sa mga lungsod ng Independent Trade Cities at ito ay isang demokratikong federasyon ng mga lungsod. Dahil nga sa ang kanyang lolo ay isa sa mga nagtatag ng Independent Trade Cities. Naipagmamalaki niya ang kanyang namana at nais niyang maprotektahan ang kanyang lungsod bilang isang magiting na knight tulad ng kanyang ama at lolo. Isang araw ay nakipaglaban siya sa isang baliw na veterano ng digmaan na nambubulo sa palengke ng lungsod niya. At dahil nga sa wala naman siyang karanasan at kakayahan na matalo ito ay napatumba siya nito. Pero siya naman ay iniligtas ng isang misteryosong blacksmith na nagngangalang Luke Ainsworth. Namangha si Cecily sa ipinamalas nito na lakas at namangha din siya sa espada ni Luke. Dahil doon ay nasabi niya na gawan rin siya ng ganong espada para magamit niya ito. At magmula nga sa araw na yun ay naging apprentice niya si Cecily at ginawan niya ito ng espada na may kakayahang kumontrol ng hangin. At doon na nga nagsimula ang kwento niya at sa tulong ni Luke ay naging isang napakalakas at wala na din kahit sino pang kayang talunin siya. Ang pang-apat anime na pasok sa ating listahan ay ang anime na pinamagatang Dororo. Ang anime na Dororo ay naipalabas noong 2019. At ang kwento nga ng anime na ito ay nagsimula nang may isang greedy na samurai na si Lord Keiichitsu ang nagnanais na magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Natupad naman ang kahilingan niyang yun nang sagutin ang kanyang kahilingan ng 12 demonyo pero ang kapangyarihan yun ay mayroong kapalit. Nang mapanganak na ang panganay ni Keiichitsu ay laking gulat nila ng kulang-kulang ang mga body parts nito. Wala itong mga laman, mata, ilong, tenga at maging balat ay wala din. Dahil doon ay naitapon siya ng tatay niya. Pero naligtas naman siya ng isang manggagamot at lumaki nga ang bata na parang normal gamit ang mga prosthetics na ginawa ng nakasadyop sa kanya. At
Kung makakapatay nga siya ng mga demons ay may mga body parts niya ang babalik. Ginawa niya ang paglalakbay na yun ng mag-isa hanggang sa makilala niya si Dororo at doon na nga nagsimula ang paglalakbay nilang dalawa. At ang panghuli sa ating listahan ay ang The Abandoned Sacred Beasts. Ang anime na ito ay isang dark fantasy manga and anime series. Sa panahon ng isang matagalang civil war na nagpit sa North laban sa South, ang higit sa bilang ng mga Northerners ay gumamit ng dark magical arts para gumawa ng mga nakakatakot na super soldiers incarnates, mga half-human at half-beasts kung saan sila ay may mga godlike abilities dahilan para mabilis na dominahin ng mga ito ang kalaban at agad na nakamit ang tagumpay. Ngayong natapos na ang digmaan, dapat matutunan ng mga sacred beast kung paano gumawa ng paraan upang mabuhay sa isang mapayapang lipunan, o kung hindi naman ay dapat nilang harapin ang kamatayan sa kamay ng mga beast hunter. Si Nancy Scholl Bancroft, ang anak na babae ng isang sundalong incarnate ay naging isa ring hunter upang hanapin ang lalaking pumatay sa ama niya na isa ring beast hunter. Ngunit sa sandaling naabutan niya ang kanyang quarry, natuklasan niya ang mahihirap na katotohanan tungkol sa buhay ng mga incarnates. Like and follow for more anime recommendations.